Pwede bang kunin ng gobyerno ang lupa mo even without your consent? At pwede bang bayaran ka hindi puro cash? Ito ang sinagot ng Supreme Court sa isang landmark case na dapat alam ng bawat Filipino. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. I-breakdown natin ang kaso ng Association of Small Landowners versus Secretary of Agrarian Reform. Sa kasong ito, maraming landowners ang nag-question sa mga batas sa agrarian reform tulad ng Presidential Decree No. 27, Executive Order Numbers 228 at 229 at higit sa lahat sa Republic Act No. 6657 o mas kilala bilang Comprehensive Agrarian Reform Law. Ang argumento nila, labag sa Constitution ang pagkuha ng lupa. Walang sapat na just compensation at nilalabag nito ang due process at equal protection. Sabi ng mga petitioners, hindi pwedeng basta kunin ang lupa namin at bayaran lang ng bonds o installment. Ang mahalagang tanong sa kasong ito, constitutional nga ba ang Republic Act No. 6657? Constitutional ba ang Agrarian Reform Law, lalo na ang Comprehensive Agrarian Reform Program? Ayon sa Supreme Court, valid ang agrarian reform. Dahil ang agrarian reform ay hindi lang batas, ito ay mandato ng Constitution. Pwede ring kunin ang lupa ayon sa konsepto ng eminent domain. Yes, pwedeng kunin ng gobyerno ang private agricultural land. Bakit? Dahil ito ay para sa public use, specifically para sa mga magsasaka. Hindi rin kailangang puro cash ang bayad. Ito ang controversial part. Sabi ng Supreme Court, pwede ang combination ng cash, bonds, at iba pang financial instruments. Basta ang compensation ay real, substantial, full, and ample. At higit sa lahat, walang violation ng equal protection ang agrarian reform laws. Pwede silang isama sa agrarian reform. At nasatisfy ng agrarian reform laws ang due process. Dahil may proseso naman para sa determination ng compensation at review ng valuation. Ang importanteng limitation ng batas, hindi pwedeng basta kunin ang lupa without just compensation o payment. Ang sabi ng Supreme Court, ililipat lang ang title kapag bayad na ang just compensation. Ang agrarian reform ay valid exercise ng police power at eminent domain, basta may just compensation. Kung may lupa ka, hindi absolute ang ownership. Subject ito sa social justice policies ng state. Kung magsasaka ka, may karapatan kang mabigyan ng lupa at protektado ka sa ating Constitution. Ang mensahe ng Supreme Court sa kasong ito, land for the landless is not just a slogan, it is a constitutional goal. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.